Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Tipan ninyo ang trumpeta. Halina't pagsaluhan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa, sa unang misa de Gallo, upang natin pagtibayin halaga at kahulugan sa pagpapatotoo natin sa kadakilaan ni Jesus, sa kanyang salita at gawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapahala ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Misa de Gallo upang lang natin pagtibayin ang kahulugan na ating sinasampalatayanan sa paghihintay natin sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka ng inilagdaral, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen.
Ama naming makapangyarihan ng maibigin mong paglingap ay siya nawang mauna at sumubaybay sa amin upang manatili kaming nananabik sa pagdating ng iyong anak, makamtanawa namin ang iyong pagtataguyod araw-araw at ang kaganapan ng lahat ng ito sa piling mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tungtuni ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa Kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa Kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kaniyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ng iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, nagsusugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi na kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap, iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya.
Makapanalig ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maligayang pasimula ng ating Misa de Gallo dito sa ating himpilan ng Radyo Veritas 846 at mula ngayon bibilang tayo ng 9 na araw o 9 na umagang tulad ngayon upang ating pagtibayin halaga at kahulugan ng pagdating ng ating Panginoong ang kaligtasan ng buhay na dinala ng mahal na Birheng Maria ng 9 na buwan, kaya 9 na araw tayo na magbibigay daan sa ganitong mga pahayag ng pananampalataya, sa ganitong panukala na ating malaking debosyon sa ating mahal na Birheng Maria at sa ating hinihiling palagian, dumating ka nawa palagian sa aming piling o Jesus na mahal. Marami tayong dudurog sa Diyos, marami tayong ibig na makamit sa buhay, marami tayong ipinagsisiyam. Kaya ito'y naging magandang kaugalian na talagang meron tayong ganitong simbang gabi o Misa de Gallo o Misa de Aguinaldo bilang paghahanda sa pagdating ng Kapaskuhang 9 na araw, 9 na gabi at 9 na beses araw-araw tayo magdiriwang ng banal na misa. Ika nga, ngayon ang simula, tatapusin natin, hindi po ba? Kaya inaanyahan kayo palagian upang di sa ating pagpilang Radyo Veritas, makiisa kayo. Tayong lahat dudulog sa Diyos ng 9 na araw, sisimulan natin, tatapusin natin. Yan ang napakalaga sapagkat ako din ay merong ipinagnonobena. Meron ko masiding ipinapanalangin. Nawa sa pagsisiyam kong ito, sa diwan aking pagsasakripisyo at siyempre narito ang pagdiriwan ba na misa, pangunahin sa lahat. Makamit ko kung ano yung minimiti ko sa buhay. Tayong lahat ganoon. Meron tayong gustong makamit upang sabihin ng mga ninuno natin, ipagnobena mo yan. Ano ibig sabihin yun? Maraming mga beses kayo magsisimba upang pagnonobena na ito. Ito ngayon, dumating na sa buhay natin ang Misa de Gallo at pagnonobena natin ng 9 na araw o 9 na umaga upang ating makamit ang pinakamimiti natin. At yan, napakahalaga. Kaya ibig sabihin, ito'y may kalintulad sa pagdadalang tao ng ating mahal na Birheng Maria na daladala niya sa kanyang sinapupunan ang ating Panginoong si Heso Kristo. Kaya nakalakip din sa ating pagdiriwang, ating malaking debosyon sa mahal na Birheng Maria na sa kanyang kagampanan ka ating Panginoong Kristo ay ibig din niyang kahit kaunti magpatotoo siya tungkol sa kanyang bugtong na anak na ngayon ay nasa kanyang sinapupunan. Ang mabuting balita ay nagpapahayag tungkol dito kung ano'y naging patotoo ni Juan Bautista. Yan din ba ang binibigyan natin halaga ng pagpapatotoo ni Kristo? Oo, pero merong pinupunteriya ang ating mabuting balita ayon kay San Juan. Ang patotoo ni Juan Bautista ay ang kaliwanagang tunay nga darating na kasunod ko ay si Jesus, ang Mesyas. Siya ang tinagurian ng Diyos, siya ang pinadala ng Diyos, siya ang magliligtas sa buong sambayanan. Kaya sabihin ni Juan Bautista, maliwanag na maliwanag na aking ipagbibigay sa iyo, na aking paliliwanag sa inyo. Bibigay ko sa inyo ang susunod sa akin, wala iba kundi si Kristo. Iyan ang dakilang patotoo ni Juan Bautista, patotohanan na si Heso Kristo, ang Mesyas ng Diyos, ang hinirang ng Diyos, dumating na. Kaya may 2,000 taon na kalilipas, ang patutong ito ay nagkaroon ng diwa at halaga, isinilang si Kristo at pakalipas ng mga araw, mga taon ng kanyang pagpapahayag tungkol sa kanyang gawain bilang Mesyas, nabayubay siya sa krus, namatay at ang muli siyang nabuhay. Tinangunan natin kung ano yung mga patotoo yun na pinapahayag din sa ating mabuting balita ng ating Panginoong Heso Kristo naman. Kaya alam ni Kristo ang patotoo ni Juan Bautista sapagkat ipinakilala ni Juan Bautista si Kristo sa madlang tao, sa mga Hudyo noon, sapagkat nanawagan si Juan Bautista sa maraming pagbabalik loob ng mga tao. Magsisi kayo sa inyong makasalanan
at magbagong buhay pahayag niya. At sasabihin ng mga tao, paano nalalaman kami natatawad na ng Diyos sa pagsisisi namin sa ating mga kasalanan? Hali kayo, dali, punta tayo sa Ilog Jordan. Bubuhusan namin kayo ng tubig. Kaya sa Ilog Jordan, ito ang buhay na ipinagkaloob, bagong buhay sa mga nagsisisi sa kanilang mga pagkakasala. Yan ang repentance ng mga tao na yan, the baptism of repentance na hindi maiaalis sa atin hanggang sa kasalukuyan. Ito'y ginaganap natin ngayon, di ba, sa ating pagdiriwang, sa pagnilay natin ang ating mabuting balita. Nawa ang patotoo natin ay may diwa at kahulugan ng repentance and forgiveness. Sapagkat dala natin ang imahe ni Juan Bautista noon at dinadala din ni Kristo ang mga bagay ni ito nung siya'y nagpapahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. Binabandera din ng ating Panginoong Kristo, repentance and forgiveness. Napakadakilang patotoo ito para sa atin kung paano natin bibigyan ng daan ang ating Panginoong Kristo sa kanyang pagpapatotoo tungkol sa Diyos Ama. Noong araw, nag-aalinlangan ng mga tao sa maraming sinasabi ang ating Panginoong Kristo tungkol sa Diyos Ama. Marami siyang binabanggit tungkol sa pag-ibig ng Diyos Ama, sa lahat ng pagtangkilik ng Ama, sa kanyang patnubay, sa kanyang pagpapatawad, lalong-lalo na. At kailan nagbigay daan ito sa mga tao? Kaya iba naniniwala, oo, totoo yung sasabi ni Kristo. Iba naman nag-aalilangan nung si Kristo ay nagpapahayag ng mabuting balita sa mga tao at ayaw nilang ipahayag. Sino itong Jesus na ito? Nakakilala namin. Ay, noong araw, kalaro ko lang yan dyan sa Nazareth eh. Pagkatapos, ito na ngayon, nagsalita na at sasabihin na siya ay galing sa Ama. Ba't siya nanggagaling sa Ama? Kilala ko mga magulang ni Jesus, si Maria at si Jose. Ano nagagaling sa Ama? Maraming mga paliwanag ang mga tao na sila'y ayaw magpatotoo sa sinasabi ni Kristo tungkol sa Diyos Ama. Naganap ang isang pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Kristo sa kanyang pagsasalang-alang ng kanyang sarili. Sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan sa krus, lalong nagtumimo ang puso at isipan ng mga tao pamaniwala sa lahat ng sinasabi ni Kristo sa kanyang pagpapatotoo tungkol sa Ama. Muli siyang nabuhay. Kaya ito yung talagang hindi malilimutan nung araw, 2,000 years ago. Ayan, pinagpapala si Jesus sapat ang lahat ng kanyang isiniwala at ipinahayag, ikinuwento, pinahaliwanag sa mga tao, pawang may katotohanan. Yan ay nasambot ng mga alagad. Pinagtibay din niya ng mga alagad. Kahit na isa-isa silang namatay, pero pinanindigan nila, sila'y nagpatotoo tungkol kay Jesus. Sa kabila ng pagpapatotoo ni Jesus, naniniwala sila sa patotoo ng ating Panginoong Kristo tungkol sa Diyos Ama. Ito nilalaman ating mabuting balita upang ipahayag ang simbahang itinatag ni Kristo. Tayo ay magpapatotoo sa mga pahayag ni Kristo sa kanyang salita at gawa, sapat ang lahat na ito ay may pawang katotohanan. Upang sabihin, oo, lumipas na ang maraming panahon hanggang sa kasalukuyan at babanggitin natin in our whole life through, we're going to reflect the words and deeds of our Lord Jesus Christ, testifying about God the Father. Father, haba-habaan mo, no? Whole lifetime, yes. Sapagkat ang mga bagay na pinatotoo ni Kristo tungkol sa Ama ay may kinalaman sa takbo ng ating buhay araw-araw. Sa takbo ng buhay natin, minsan masalimuot, minsan may hamon sa pananampalataya, minsan malungkot, masaya, ay naroon ng Diyos Ama. Nakapiling natin sa gitna ng hirap at pasakit ng buhay, anuman ang hirap na tinitiis natin, pagdadalamhati, kung anuman ang ating kasiyahan din, kaakibat sa kasaysayan ng mundo, hindi maiaalis ang Diyos ay naririyan, ang Diyos Ama na ipinahayag ni Kristo upang sabihin, hindi maiaalis na sa ating buhay pananampalataya ang Diyos Ama na tinatangkilik at pinatotohanan ng ating Panginoon Kristo
upang tayo din sa ganitong mga pamamaraan in our whole life through way of life, nagpapatotoo din tayo sa pinakadakilang pagpapatotoo ng ating Jesucristo tungkol sa Diyos Ama. Aba, maraming katanungan yan. Sa gitna ba ng hirap at pasakit, nagpapatotoo ka in the presence of God in your life? Naging magandang bahagi ba ang buhay ni Kristo? Ngayong minsan sa masalimuot na pangyayari sa buhay, mayroong kasalanan at pagkakasalang mga nagawa. Ito bang minsan kalituhan na di natin malaman kung anong direksyon ng ating buhay? Narito ba si Jesus na ating pinananaligan? Narito pa rin ba ang ating buhay pananampalataya na tayo ginagabayan ng Diyos at naniniwala tayo, marubdob natin binibigyan ng daan ng paniniwala. God provides. He will never forsake us. He will always be with us in our whole life through way of life. Yan ang mahalaga ngayon sa ating pagsimbang gabi. Kaya sabihin magpatotoo tayo kay Jesus anuman mangyari sa buhay natin. Mabigay tayo ng pagpapahalaga sa pinahayag ni Kristo sa kanyang aral at gawa upang lalo nating pagtibayin. Yes, the presence of God the Father is in us, and especially in our celebration of the Mass. Every time that we come in the celebration of the Mass, we always relate the goodness, yes, of Jesus Christ. But within the life of Jesus Christ, He's speaking about God the Father. At ito tayo ngayon, maipapahayag ba natin ang Diyos Ama sa kanyang pag-ibig, sa kanyang patnubay, sa kanyang pagtulong sa maraming bagay na pagpatawad sa ating mga kasalanan upang sabihin the presence of God is in us. The God that we do not see, the Spirit that we do not see, and yet we see very vividly and devoutly the goodness in the life of Jesus Christ. Kaya natunghayan natin ang buhay ni Kristo, punong-puno ito ng pagpapahalaga sa Diyos Ama. And that's a great witnessing of acknowledging God the Father in the image or in the life of our Lord Jesus Christ. At ito yung banal na misa, ito yung ating ginagawang mga panalangin, ito yung ginagawang natin malaking debosyon sa ating mahal na Birheng Maria, nagaganapin natin din ngayon, ang ating malaking debosyon sa mga santo na nagbigay pahayag at nagpatotoo. Tayo nawa hanggang sa kasalukuyan ay magpatotoo tungkol sa kadakilaan ng Diyos sa kanyang patuloy na pananahan sa atin ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina makapanalig at dudulog tayo sa Diyos, alam na ating mga gampanin sa buhay, kalakip na ang pananahan ng Diyos, ay alam nating nananahan siya, tumutulong umaagapay at mapatnubay para sa ating kapakanan. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Halina, Panginoong Jesus, kailangan ka namin. Halina, Panginoong Jesus, kailangan ka namin. Para sa simbahan, nawa matugunan niya ang panawagan ng Panginoon para sa pagbabago alinsunod sa liwanag ng mabuting balita upang maging inspirasyon sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, kailangan ka namin. Para sa Santo Papa, ating mga obispo at lahat ng mga pinunong espiritual, nawa tulad ng mga propeta noong araw, maipaalala nila sa atin ang mga tunay na dapat pahalagahan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, kailangan ka namin. Para sa lahat ng Pilipinong nasa ibang bansa, nawa ipagdiwang nila ang mga simbang gabi ng taimtim at may pagmamahal kay Kristo sa Eucharistia. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, kailangan ka namin. Para sa lahat ng walang trabaho, walang tirahan, may sakit o nagdurusa, nawa pukawin sa kanilang pagsisimula ng simbang gabi ang matibay na pag-asa para sa magandang pagbabago. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, kailangan ka namin. Halina, Jesus, kailangan ka namin sa buhay na bawat pintig ng aming puso, kalakip ang aming bawat hininga
upang manatili kang kapiling namin, sumusubaybay, tumutulong, umaagapay at pumapatnubay, lalong-lalo na sa pagpatawad ng aming makasalanan. Dinggin mo ang aming patuloy na pananabik na naway sa bawat takbang na aming buhay, kasama ka namin. At upang mapatunayan namin ang bagay nito, kami natitipon sa banal na misa at habang kami nagdiriwang, pinapahayag namin ang iyong kadakilaan, O Hesukristo, sa iyong naging buhay. At sa salita at gaway, bigyan mo kami ng pamantayan at panuntunan. Kaya ang lahat nito aming pagdulog, ibig namin makamit sa buhay na ito'y ipinapahayag namin sa pamagitan din ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Huling ihandog sa'yo. Aming inamon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa. Sa kaitasan, inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan
na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mamubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tanang ating buhay, nagpapatotoo tayo sa kadakilaan ng Diyos upang ganapin natin ang ating tungkulin na numan ang ginagawa natin sa ilalim ng makapangyarihan ng Diyos sa kanyang patnubay at patuloy sa aral ni Jesucristong mahal. Ating ngayong awitin ng panalangin itinuro sa atin na ating Jesucristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin
Masala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinaso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa bawat isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero. Ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, maawa ka. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Heso Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa
at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at magpatotoo sa kadakilaan ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo sa kanyang salita at gawa. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar at sa ating pagtatanod, kalakip ang ating panalangin at sa bandang huli, ito pa rin na magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos sa ating banal na gawain.
mga kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para nung unang ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos, na nag-alay na kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Yarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayin mo po ng may kagandahang kalooban ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawara nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen.
Panem de cielo, prestatis Dei. Omne declamentum in se abentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tui fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas, in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Yeso Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanabaнаlang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Yeso Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kanisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ng Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre
Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati